All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Ito po mga kababayan, no? Ito na yung inaantay natin, no? Yung magiging resulta ng katatapos na May 12 election. So, nandyan na po yung mga incumbent na iba, medyo natatalo ng mga katunggali nila, no? Marami po at marami rin ang mananatili sa kanilang mga pwesto, no? Pero ito pong sa senatorial race napakaganda po, no? Kasi mukhang hati-hati ang boto, no? May mga na-surprise po ng mga senator na hindi nila akalalain na sila ay nasa top, nasa tuktok, no? Nung mga survey wala po sila. So tingnan nyo nga naman, ano? Iba rin kumilos, iba rin kumilos ang mga kumikilos. Di po ba? Yung mga expert mukhang hindi naman tumama yung iba, at yung iba medyo tumama naman. Pero maganda po ang labanang ito, lalong-lalo na itong July na kung saan mag-o-open up ang impeachment trial kay pusit na busy ninyong presidente, no? So ang pag-usapan natin mga kababayan ay meron po dyan dating presidente na hindi nakaboto pero nasa presinto. At ganun din po ang alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos ay mukhang inaakusahang mandadaya. Ganun po ang ginawa nila, no? Itong mga nag-aakusa na yung naratiba nila during their campaign na ang administrasyong Marcos ay mandadaya at magiging diktador, iimpluwensyahan ang eleksyon. Mukha namang walang katotohanan mga kababayan. Lalong-lalo na yung ate kuno ng bayan na si Senatora Amy Marcos Manotoc, meron po siyang ambush interview na sinasabi niyang may aligasyon ng pandaraya. Marami daw nakakarating sa kanya. Pero ano po nangyari? Tingnan natin. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ng isang tumatakbong senator yata ito, si Calyodi de Guzman. Ang sabi niya, may patutsada po siya kay Digong, yung nandoon sa Dahig, no? Ilang buwan na po doon si Digong, nag-anibersaryo po siya kahapon. 60 days na po si Digong doon sa Dahig, no? Kasi ang patutsada ni Calyodi de Guzman, sinabi niya, mabuti pa yung nandoon sa Dahig. Hindi nahirapang hanapin ang presinto niya. Pero karamihan sa mga kababayan nating boboto ay nahihirapang hanapin ang presinto. Oo nga naman. Si Digong paglapag ng eroplano niya, medical check-up, chenis, tapos alam na kung saang presinto siya ilalagay, no? Hindi nahirapan. Yung mga kababayan nating mga botante, nahirapan maghanap ng presinto. Ibang klase ka rin, Yodi de Guzman. Antindi rin ang pang-aasar mo. Ngayon mga kababayan, may netizens dyan na binalikan si Yodi de Guzman. Ang sabi sa kanya, magkakaedad ka rin ng 80. Baka ganyan din ang mangyari sa'yo, makarma ka. Sumagot naman si Calyodi. Ang sabi ni Calyodi, okay lang na umabot ako ng 80. Hindi naman ako kriminal. O diba? Talagang si Calyodi de Guzman palaban, no? Ano po yan makibaka yan papatulan niya yung mga yan. Hindi pwedeng mananahimik na lang yung mga yan. No, aba, tama naman siya mga kababayan. Bakit hindi nahirapan maghanap ng presinto si Digong?
Kasi baka naman kokonti lang sila doon. At the same time, hindi naman pala registered voter si Digong, ha? Bilang overseas absentee ballot voter. Ano siya? Hindi po siya OFW. Kasi hindi naman po siya overseas Filipino worker. Ano siya? OFB. Oo. As in B, bubuyog. Ano yon? Overseas Filipinong bilanggo. Hindi rin po siya nakapagparehistro kasi tapos na po yung registration para sa mga OFW. Lumagpas na po yung time frame. Kailan ba siya dinala sa ICC? March 11. O kailan natapos yung registration for OFW? Lagpas na po. Kaya hindi siya nakaboto ng absentee ballot. Kaya kitang-kita niya ang kanyang presinto. Ano bang numero ng presinto mo, Digong? Baka naman numero 69 o 88 yung presinto po. Napakadaling hanapin yan. Di ba, Digong? Ikaw talaga, kudos kay Calyodi, no? Sabi pa nga ni Luke Espiritu, hindi baling wala tayong Pilipinong Pope. Meron naman tayong Pilipinong bilanggo sa Hague. Ang lalakas itong mga progressive group na asarin si Digong. Di ba totoo naman? Hindi nga nakuha yung ating si Cardinal Tagle. Okay lang yun. Pero sabi ni Luke, okay na sa akin basta may isang Pilipino na nakakulong doon sa dahig. Si Digusman naman, hindi nahirapang maghanap ng presinto. Napakabilis. Ayun po kasi po, kayo naman, former president naman kasi yun. Presinto 69 o presinto 88 lang, pwede na kay Digong yun, happy na siya. Kaya ito na, pasok na tayo dito sa akusasyon na ito daw alyansa ay yung dadayain ang eleksyon. Yan po yung naratiba ng mga kampo ng kadiliman ni Sara Pusit, ang talangkang anay vice presidente ng Pilipinas, at yung isa, yung Amy Marcos Manotoc Baba, no, dadayain di umano ng administrasyong Marcos ang eleksyon. At ito nga, meron ngang ambush interview si Amy Manotoc na meron daw nakakarating sa kanya na pag pinasok mo yung balota, ang lumalabas daw ay mga abalos, mga alyansa, pero wala siyang proof kasi sabi-sabi lang, naratiba lang. Ngayon mga kababayan, kung titignan nyo yung partial and unofficial result, kung ano mang stream media yan, yung mga nilalabas nila, sino ang nangunguna? Sino? Si Bongo. Surprise, si Bam Aquino. Si Bato. Pang-apat si Erwin. Pang-lima si Kiko. Pang-anim si Marcoleta. Pang-pito si Lacson. Pang-walo si Soto. Pang-siyam sino ba yung pang-siyam? Si Pia Cayetano. Pang-sampo si Villar. Pang-labing-isa si Marcos. Pang-labing-dalawa si Lapid. Ano na, Amy Marcos? Kung dadayain yan ng Pangulong Marcos o ng administrasyon nito, dapat 8 o 9 na alyansa nandyan, top 9. Hindi Di ba? Yan ang sinasabi mong demokrasya. At wala kayong patunay, ebidensya na nandadaya. Di ba? 5 sa PDP. 5 sa alyansa. 2 kay Mama Lenlen. Di ba? Equal. Tingnan mo, namamayagpag nga si Bongo, si Bato, pangalawa. Di ba baliktad sa mga survey na sinagawa ng SWS, Pulse Asia, Okta, Tanjiri, kung ano-ano pa, WR Numero, kung ano-ano ngang survey firm. Di ba si Bam Aquino nga nabigla? Si Kiko Pangilinan, nag-iyak-iyak pa si Megastar Shawi, tignan mo, pang-5. Nasaan doon ng pandaraya? Di ba? Nilinlang nyo lang ang mga tao No, ang galing ng naratiba nila. Talagang sa Pilipinas po, effective ang gutter politics. Effective ang paninira, no? Hindi na po magbabago yan kasi yan na po ang kultura. Effective ang vote buying. Effective yung kung ano-anong mga rikititos, mga gimmick, no, sa politics, sa eleksyon para lang makuha ang pansariling interest. No, ang tanong diyan, 5 padapa. May magkakaroon ng impeachment trial. Lusot po si Pusit.
lusot. Kasi yung padapa na yan ng mga senator na papasok, kung yan naman po na magiging pinal, yan na yan. Ha? Malamang dyan, utang na loob yan. Ulitin ko, ito para tayong sirang plaka dito, uulitin ko sinabi ni yung mamang nandun sa ICC. O pag nanalo ang mga senator natin, lusot na si Inday. Yun ang una nilang gagawin. Maski na magkaroon pa ng trial dyan, yung mga yan, meron na pong desisyon. Lalo na si Bam Aquino. O, 5 plus 1, o di 6. Diba? Si Bam Aquino. Di umano, sabi niya, nangako siya sa INC pag dinala siya. O, magbo-vote no siya sa impeachment. Biruin nyo ang INC, napakalakas pala mga kababayan. Walang sinabi ang mga Katoliko. Tinalo kayo ng INC pagdating sa black voting. 7 out of 8 na inendorso ng INC, malamang papasok. Di po ba? O, biruin nyo yun, antindi mga kababayan ha. Except lang si Rebilla. Si Rebilla pang number 13 yata siya. O, tama ba? O 14. Pang 13 si Ben Tulfo, pang 15 si Abby Binay. Diyan po maglalaban-laban sa buntot. O, malamang baka maungusan pa ni Lito Lapid si Amy babagsak pa yan. O, biruin ninyo, saan doon ng pandaraya? Ha, Amy Marcos? Nasaan doon ng pandaraya na inaalod ninyo na ang administrasyong ito ang mandadaya? Hindi po. Democratic process. O, biruin nyo, 5 tapos 2 kay Mama Lenlen. O, di ba? Kung dinadaya yan, baka 10. 10. Lahat papasok, 2 lang. Baka si Bam Aquino lang, saka si Kiko ang papasok. Saka si Bongo o Siyam sa alyansa. Di po ba? Tama, mali. Hindi oh. Tingnan nyo si Bong Revilla nga oh. Oh, dati namamayag pag sa sorbet, ngayon wala. Oh, pang number 14 lang siya. Naungusan pa siya ni Ben Tulfo na hindi naman gano'ng nangangampanya. Di ba? O nasaan na niyang pandaraya? O, paki-explain nga, Amy Marcos Manotoc, paki-explain. Yan na naman kayo eh. Yung script ninyo, gawa na, no? Nakalatag ng script ninyo para patuloy nyong siraan ng gobyerno. Para pag yung majority ng sa inyo hindi nanalo, yan ang sasabihin ninyo. Dinaya, nandaya, kailangan imbestigahan. Yun na naman tayo mga kababayan, you know? So kayo, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.